ayun, so kung mapapansin nyo, no, nandito na naman tayo sa PCMC. Dahil nga si Abo, inatake na naman ng hika. Yun nga kasi meron nag-varnish ng lagayan ng desktop. So na-trigger na naman yung hika niya doon sa naamoy niya. So kung maaalala nyo si Abo last time, siya yung blinag ko na bata na nakaamoy naman ng pintura that time doon sa nilipatan nila ng mama niya. Kasi nangungupahan lang yung mama niya. And then sinama na niya yung bata doon sa nilipatan nila. Ayun, nakaamoy ng pintura doon sa kwarto. So doon siya malala, no, natubuhan siya. Ngayon na-trigger yung higa niya, bumaba yung oxygen, kaya tinakbo siya dito sa emergency. Then after nun, ginamot siya, bali na-admit siya ng isang buong gabi at isang buong hapon. So ngayon medyo nakaka-recover naman na yung bata at maghatid din tayo ng food ng bantay, which is yung mama niya. So nasaan, thank you dahil hindi na siya tinubuhan kasi sabi ng doktor baka, ay sorry, baka matubuhan daw. So hindi naman siya natubuhan, kaya maraming salamat kay Lord, lagi niyang ginagabayan si Abo. So hatid ko lang ito muna, tara. Okay na? Sige, salamat ah. So yun, hatid na natin, hindi na tayo. So hopefully mamayang gabi o bukas ng umaga makalabas na siya. So yun, yan na. Alam nyo ba nung unang tinakbo yun sa ospital, si Ampo, si Nathan kasi ang pangalan niya. Tinakbo yun sa ospital nung nakaraan, naipasok siya sa ICU. So talagang na 50-50 yung bata nun. Ang masaklap lang, wala pang isang buwan, ito na naman, na-trigger na naman. So yun yung dapat medyo naiiwasan natin sa bata, lalo't may hika. Ingatan natin sila kasi kawawa. Maswerte nga kami at medyo malakas-lakas ang katawan ni Nathan. So kinakaya talaga niya. So hindi ibig sabihin na gano'n pag nalalabanan ng bata yung mga agaw buhay na nangyayari, maging kampante tayo, matuto na tayo. So sa amin yun yung naging aral ulit sa amin dito, dahil nung una nabigyan na kami ng chance, tapos ito na naman, nagpaka-kampante na naman kami. So yun lang sana, no, ingatan natin yung mga bata kasi kawawa. Gusto lang naman nilang mabuhay, gusto lang naman nilang maranasan mabuhay dito sa mundo. So ayun, nakakami si Nathan. Sana bukas o mamayang gabi, no, kung papayagan na sila, kasi sabi ng doktor pwede na daw kumain mamaya si Nathan eh. Nako, inabot na ako ng ulan mga chong. So tara, uwi na. Let's go. Woo! A few moments later. So bali ngayong araw nga pala lalabas sa si Nathan. So wala siyang bantay, kaya ako na yung magbabantay sa kanya at yung mama na niya magpaprocess ng papel. Dito nga kung makikita nyo, nagulat talaga siya. Nagulat siya. Nagulat siya. Oh, sabi niya, oh. Kita mo, tita? Pogi, okay ka na? Opo. Ayun yung ano yung 99 yung dapat ganyan lang 95 pa ka. Opo. Okay ka na, okay? Okay? Okay na, okay. Ano lang yan Oo, JJ daw niya. JJ mo. Yay! Bless mo na, Tito B. Galing na ikaw? Ha? Ano yan? Yung buhay mo? Yung buhay mo? Oo, yung buhay niya. Lolo? Lolo? Tingnan ang buhay mo, B? Ah, matibay-tibay na yung buhay mo, ah. Okay na ulit, ah. Lolo! Oh, Lolo. Kiss, Tito B. Kiss, Tito. Love you. Ano? Helmet ka, helmet?
Diyan ka na. Kita? Yay! Ha? Chicken! Okay na, ubus mo na ito saging. Chicken! JJ, yun si JJ. Kaya mo si JJ doon. Saan bali na, gay? Nahulog? Nahulog na nga. Miss, uwi na tayo kay Lola? Miss mo na Lola? Ha? Uwi na tayo kay Lola? Kawawa na Lola, wala na Lola mo. Hindi, miss mo na Lola. Wait lang natin si Mama para ayusin yung papel ha. Tapos uwi na daw kay Lola ha. Opo? Ako, Mama! Ako! Buddy! Lola? Bo! Bye-bye! Okay na, bye-bye. Bye. Yeah. Natapos na pala ng mama niya yung mga papel at yan, nakauwi na kami. Maraming salamat nga pala sa nakatapos sa mga video na to. Ingat kayo palagi.